Grabe mga banateros, no? Pasensya na kayo, wala akong mic, ha? Oo, grabe ang ano ngayon. Inamin na nila yung mali-malitang pera tuloy. Inamin na nila yung mga mali-malitang pera. Na talagang merong nagkaroon ng ano, talagang nag-deliver ng pera. 'Di ba? Sa iba't ibang mga mambabatas. At nanggaling mismo yan sa bunganga ni Boying Remulla. Mamaya tatanungin din natin yung mga banateros kung anong masasabi nila dyan. Pero ang matindi dyan, talagang inamin na nila. Yun o, kasama natin ang pinakagwapo sa banateros. Apo yan. Mamaya ka. Yan, ano masasabi mo sa pag-amin nila sa mali-malitang pera? Inamin na eh. Sino namin? Si Remulla. Inamin niya no? Oo. Hindi marunong mag-isip eh. Umamin siya, pero ginaman niya si PRRD. Panahon raw ni Duterte. Oo. Paano makakapagkaroon ng... Huwag kang magmumura, ha? Paano magkakaroon ng maleta nung panahon ng pandemya? Common sense lang ha. Wala magnanakaw ng panahon ni Duterte. Kinapos pa nga nun eh. Kinapos pa nga eh, tapos magnakaw ng Marcos. Ay Marcos, magsimula yan. Huwag mo kami nilaloko nito ha. Nililis na naman eh. Nililis No? na naman. Ma'am, natakakita. Grabe, no? Nagilan nyo kami kakaloko nyo ha. Wala kayong manaloko nito. Okay? Okay. Umamin pero gusto ko isama si Duterte. No? Nakakulong Ano daw, na ang tao eh. May witness na naman siguro sila yan. Sululis na. Imbestiga ayaw. Duterte gusto. Aray. ICI ayaw, ICC gusto. Ito mga bago dyan eh. Madriaga gusto, 18 Marines ayaw. Aray. Magriaga, computer. Marines, wala. Oh, partida, lalim pala ng kaso nun, no? Parang kulang ng maliling, no? Kidnap po ransom. Parang ang kulang ng kaso. maliling yung galawan mo, ha? Grabe, no? Pag si Madriaga, pinapaniwalaan nila, pero yung 18 Alam mo Marines bakit? ayaw. Kasi Magriaga, gumagawa na ng kwento yan. Alam mo bakit? Bakit? Si Magriaga, kumapag-ahap eh. Wala na kang, ano ka, we have not introduced. Wala na siya eh. English yun ah. Yeah, we have not introduced. Will or lose siya, nakakulong pa rin siya habang buhay. Pero nangyari na yan, katulad kay Madriaga. Alam mo kung kanino? Ano na? Kay Kerwin Espinosa. Ay, oo. Di ba? At kay De Lima. Hmm. Tingnan mo, nung lumaya, pinalaya, tapos ginamit, di ba? Witness. Tama ba? Witness. Or nagsalita. Basta nagsalita nun eh. Si Kerwin Espinosa mapatungkol sa Pero yun, JK. pinanakbo pa mayor, no? Manalo pa, Tapos no? tumakbo pa ng mayor. Malay mo yun ang kasunduan. Oo. Ano ka? Wala kita. Papakawalan kita, papanalo kita mayor. Nasalain namin, ganun din. Sila ganun din, di ba? Akala nila yung ML Martinez, mobile legend. Wala na naman si Laila. Kung ninyo, kahit ako, akala ko ML, mobile legend. Ano? Pero si Laila kung kalan. Bakit Kung ano ba? yun eh, nakulong sa grupo eh. Jonel. Hindi ko alam paano nakawala yan, di ba? Yun nga, Palit ulo yan. ganun nga yung sistema nga ngayon. Kaya yung kay Madriaga, kapag nadiin niya dyan, si Sara, mo bukas ang makalawa, baka laya na rin yan. Kasi ganyan kay Dilima at kay Espinosa. Pero ngayon, yung panlaban, yung pala to eh. Sara to eh. Oo. Kumbaga, yung mga lawyer na Sara. Pero grabe no, biruin mo, ibibintang na naman nila yung mali-malitang pera sa sa mga Duterte. Anong connection? Anong connect? Ang layo na, di ba? Ang layo na. Sobrang connect. Dito naman tayo kay Master. Huwag mo kami nilin ako. Dito naman tayo kay Master. Ikaw, Master, ano masasabi mo dun sa sinabi ni Boying Remulla? Kalokohan yun. Kalokohan. Dati ayaw mo maniwala. Tapos bigla kayong may nakita Oo nga, picture na magtuturo sa mga Duterte. Ngayon naniniwala na kayo na may maleta, na may delivery ng maleta. Tsaka ito nakakapagtaka eh. Lord Alan Velasco, nung naging speaker si Lord Alan Velasco, Sino yun? dating Speaker of the House sa panahon ni Pangulong Duterte. Bakit may kakabit doon yung mga alalay ni Saldico? Alalay ka ni Saldico yun, di naman alalay ni Lord Alan Velasco. So, sa akin, medyo malabo lang kung paano nagka-connect si Lord Alan Velasco tapos yung mga alalay ni Saldico. Na kung tutuusin, si Saldico ay hindi pa naman chairman ng appropriation that time, di ba? So, ang ibig ba niyang sabihin, noong panahon ni Pangulong Duterte, ginagawa na ni Saldico, yan, na wala naman siyang access doon sa pondo ng gobyerno. Medyo malabo tayo. Yung pagtutwist natin ng mga istorya, medyo may mga butas. Tsaka, nung panahon nata na yun, congressman na rin si Romualdez.
Congressman si Romualdez, So ibig sabihin, kung ginagawa yan nung panahon ng Duterte, nakinabang pa rin si Romualdez. yes. Pero Pero wala, malabo yun. noong panahon na yon, wala pang Romualdez na may hawak ng pondo ng gobyerno. Wala pang Saldico na appropriation chairman, 'di ba? So, ang pinagtataka ko lang, so paano nagkaroon ng koneksyon itong 18 Marines o ilan man diyan sa Marines na yan kay Lord Alan Velasco na ito si Alan Velasco may sarili din niya ng mga security. Yung interview na mapapanood nyo na susunod, malalaman nyo doon kung ilang taon na nagtatrabaho itong mga sundalo kay Saldico. Tuloy mo. Oo. So, ibig sabihin, Matagal na ta. that time, kay Saldico sila. Saldico, pero nga doon, 8 years, 9 years. Matagal na. Oo. Matagal na rin 9 years. pala. So, ibig sabihin, na kay Saldico na sila noong unang panahon pa. So, paano magkakaroon ng connection yan kay Lord Alan Velasco? Diba? So, ibig sabihin, noon pala, binibigyan ni Saldico, inuutosan ni Saldico yung mga sundalo na alalay niya para mag-deliver ng pera kay, kay Lord Alan Velasco. Parang gano'n ang gusto nila palabasin eh. Kasi si Lord Alan Velasco doon, ang Speaker of the House. Parang si Martin Romualdez noong nakaraan. So, parang tinatwist nila na itong mga sundalo nagatin kay Lord Alan Velasco. So, saan kumuha ng pera? So ibig Si sabihin, Saldico. Oh. gusto nilang palabasin ngayon na ibig sabihin totoo nga talaga na nagnanakaw si Romualdez tsaka si Marcos. Kasi parang gusto niyo yung palabasin nila ganun eh. Si Saldico. Na nung panahon si Marcos ay si Duterte. Tapos si speaker si Lord Hindi. Velasco. Si Duterte ang presidente, si Lord Alan Velasco ang Speaker of the House. Yun nga, ngayon nga din, diba? Ayun, ngayon, parang gusto nang palabasin si Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos, Pangulong Bongbong Marcos. si Lord Alan Velasco, si Ang Romualdez. Parang binabaliktad nila. Imbis na si Romualdez, kay Lord Alan Velasco na lang natin iba to. Kasi may picture daw doon na isang picture na ang picture daw na yon ay kinuha nung panahon pa ni Lord Alan Velasco. So, totoo na may mali-baleta. Ito lang sa akin. Kung totoo ang sinasabi ni Boy Remulla, walang problema. Imbestigahan nyo si Lord Alan Velasco. Pero, imbestigahan nyo rin yung sinasabi Ng 18 Marines. ng 18 Marines na kaalyado ninyo. Ganun lang kasi. Saka speaking of picture, yung isang 18 Marines pala, kasamahan ni Dilima nung panahon na nakita mo yung picture? Yes. Ni Dilima, Oo. tsaka yung gwardiya na, yung isa sa 18 Marines. Oo. Kasama niya. Nung panahon, ano ba siya dati? Secretary of Nakalimutan ko position. DILG, ng-DILG yan. Ng-DILG ba? Yun. Tapos Chief of the Justice. Chief of Justice, oo. Oo. So yung isa sa 18 Marines andun sa picture ni Dilima. Isa sa mga niya. Hindi rin kasi malabo. Hindi kasi malabo. Kasi etong mga to, talagang kinukuha to ng mga security, ng mga politiko. Tapos ngayon, may mga pinapalabas sila ng mga, itong isang Marines, may picture ito kay Balsi Aquino, kapatid ni Chris Aquino. So, yung picture na yon hindi mo pwedeng gamitin ebidensya yon kasi kayang pasinungalingan yon. Kung halimbawa, nung kay Aquino, di na kay Aquino sila. Kay Duterte, di na kay kay Saldico. Di ba? So anong problema doon? Pinapalabas kasi nila na ito bali-balingo, ito mga statement, itong mga Marines. Iba-ibang nga yan Iba-ibang administrasyon. Di ba? Pero, ang maliwanag dyan, matagal na sila kay Saldico. Pero nga 8 years, 9 years Pero hindi kaya panibagong palabas na naman to kay Lord Velasco? Pwede. Pwedeng gagawin nilang witness na naman yun laban kay... Pero hindi nila makukuha yun. Baka Duterte yun maraming bumabaliktad Sa bagay, may punto ka doon. Diba? Pero, kung gagawin nila yun, ididiin nila si Lord Alan Velasco, pwede naman, walang problema. Imbestigahan nila. Pero, imbestigahan din nila yung mga tinuturo nitong mga sundalo na nandun din sa kaalyado nila. Hindi kasi pwede mangyari si Lord Alan Velasco gagamitin laban kay Duterte. Pwede mangyari.
dinadamit nila pangalan ni Lord Alan Velasco para kabahan si Lord Alan Velasco at pumunta sa kampo nila. Tapos si Onyok Velasco, Olympian. Olympia, nagbo-boxing yun. Malayo na rin ah. Onyok Velasco. Grabe, no? Napunta na naman sa Duterte ang mga mali-malitang pira. Di ba? Wala tayong magagawa, ganun talaga eh. Antayin natin antayin natin dumating si Bay. Yan dalawa eh. Hingihan natin siya ng Tingnan mo rin ng ng opinion tungkol. So parang RJ, oh. Busy pa siya, busy pa. Kain muna kami, kain muna. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros